Ayan, so hello mga kapip, I'm Coach Janet here again from Pinoy's in Profit and welcome sa ating weekly market insights. Okay, so quick reminder lang bago tayo mag-start, educational purposes lang ito, hindi ito financial advice. Iba-iba tayo ng risk tolerance, so manage your risk and always protect your capital. Okay, so today, tatlong markets tayo ulit, okay? Gold or XAU USD, Bitcoin, and Euro USD. Okay, so syempre magta-top down analysis tayo. Okay, so start na natin dito kay gold. Okay, looking at the weekly. So super bullish pa rin naman ang gold. Kita nyo naman to. Grabe, no? Grabe yung pagka-bullish niya. Clear na clear. Yung higher highs and higher lows na creation. Okay, pero parabolic na yung takbo niya. Okay, kapag titignan nga natin sa monthly, grabe, no? Parang isang line lang siya. So meaning sobrang bilis ng pag-akyat niya. So mataas din ang chance na sharp pullback. Okay? So bullish tayo overall pero don't chase. Okay? So hintayin natin na magkaroon ng decent pullback. Sa daily naman, so dito looking at the daily time frame, okay, after nitong pullback, okay? So para tayo umaakyat sa hagdan sa pagka-bullish niya, although very shallow lang talaga yung pullback niya and sa ngayon dito sa daily ay wala pa ulit pullback. So hintayin natin na magkaroon ng pullback bago tayo sumabay na mag-long. Okay? H4. So dito sa H4, naka-imprint na tong impulse leg niya. Okay, ibig sabihin mabilis na rally. So ang plan natin ay wait of course for the pullback and let the price come to us. Okay? So ano ba yung magiging trade plan natin? Okay, for the week. So syempre continuation pa rin naman to the upside. Okay, so bullish pa rin kasi si Goldie. Okay? So ang gusto natin mangyari magkaroon ng pullback and of course maghintay ng confirmation, okay? Actually, pwede naman tayo mag-abang ng sell opportunities pero sa ngayon wala pa talagang pinapakita. So ang gusto natin mangyari dito, okay, ay spike to new high tapos big rejection. So magandang pin bar, okay? Or sa H1 naman magkaroon doon ng mga bearish price action kagaya ng double top or head and shoulders, okay? So sa ngayon, syempre syempre if mag-fib tayo, okay? From this low to the high dito sa H4, okay? So hintayin natin pumunta dito sa 50 to 61.8% level ng fib. Yan, kasi kita nyo naman, previous resistance yan, possible na mag-act as support. So, previous resistance, so possible na i-retest niya, saka ulit tumaas ang price and ito yung ating, okay, so syempre ito muna yung first target, yung recent na swing high and ito yung TP2. Okay? Dito kay XAU USD. Next naman, Bitcoin. Okay, weekly time frame. Ayan, okay. So dito sa Bitcoin, okay, nasa corrective range tayo dito kay Bitcoin after ditong massive move to the downside, okay? Yan, pero long term ay uptrend pa rin naman tayo dito kay Bitcoin, okay? Kasi hindi pa naman niya talaga nabe-break itong previous low ng level na to. Okay, pero right now, okay, price action is showing a distribution or pullback, okay, after a major na naman na galaw niya, okay? Ganun naman si Bitcoin, magko-consolidate tapos boom. Okay? Bigla-bigla na lang siyang gagalaw. Kaya kailangan meron tayong plan dito. Okay? Pero sa ngayon dito sa weekly ay neutral to bearish pa rin naman ang pinapakita niya kasi dahil wala pa naman din buyers na nag-step in dito. Okay? Yan sa daily time frame naman. Okay? Daily. Okay, so kita naman natin na may creation ng lower lows and lower highs. Okay, so ang EMA 200 din ay downtrend kasi ang price ay below the EMA. Okay, so usually sa ganito, either
magkakaroon tayo ng breakout or breakdown. So, ito yung ating resistance and ito yung ating support. Okay? Okay, so wait and see tayo kasi habang naririto siya sa gitna ng range ay pasasakitin lang ang ulo natin, okay? So better, tradable naman to kapag nasa ranging tayo as long as nasa upper extreme or nasa lower extreme, okay? So ngayon hindi pa siya bumababa dito sa pinaka-support area niya, okay? So tingnan natin if i-retest niya ulit itong support area na to. H4. Sa H4 not, sobrang critical niya, hindi maganda talaga yung price action, sobrang choppy. Okay, so nasa gitna pati siya nitong range na 'to. Okay, so lagi kong sinasabi kapag nasa middle tayo, wait and see lang tayo, okay? So hindi maganda yung location niya for now. Alright, so ano muna, pass muna ako dito kay Bitcoin. So for next week, okay, so buy scenario, okay, magkaroon dito ng break. Okay, magkaroon dito ng break. Okay, or and then sa retest doon tayo possible na mag-buy, okay? Or okay, magkaroon dito ng breakdown and syempre sa retest doon magandang pumasok dito kay Bitcoin. Next naman, Euro USD weekly time frame. Okay, so dito sa weekly time frame, okay, so nakakita tayo dito ng bullish structure kasi grabe impulsive yung mga buyers dito, okay? And then ngayon tumaas na naman siya. Andito ulit siya sa resistance na to. Okay, so look at the weekly time frame, okay, bullish tayo pero cautious bullish tayo kasi nga nasa resistance na siya. Okay? So wait and see tayo pag nariritong level. Okay, tingnan natin yung price behavior niya. Okay, kasi kung magkakaroon ba dito ng breakout daily, okay? So kita mo yung steady talaga yung pag-akyat din niya. Okay? Tapos ngayon nasa upper zone nga siya. Okay, or sa resistance. Possible din na makakita tayo dito ng short-term downtrend, okay, for a pullback. Tapos saka siya mag-continue to the upside ulit. Okay, kasi syempre hindi naman tayo bumibili sa top-top, okay, o dito sa resistance, alright? So naghihintay tayo ng pullback or breakout para sigurado talaga na magko-continue siya sa kanyang pagtaas pa. H4. Yan, so grabe. So, may strong impulsive candle tayong nakikita. So, pag nag impulse siya, lagi namin sinasabi sa inyo na huwag mag-chase. So, i-chase ang market, but instead, hintayin ang kanyang pullback. Okay? Kasi anytime pag ganito, pwede nang magkaroon ng pullback ulit. Okay? So, ito yung pag nag-pullback siya, yung magandang level na abangan, okay? Kasi previous resistance yan, possible na mag-act as support. Okay? Yan. So that's for Euro USD. And also, hindi natin na-check ang Forex Factory. Okay? So very important, lagi natin chine-check dapat ang Forex Factory. Okay? So ito yung mga naka-red, okay? Sa January 29. Alright? So merong FOMC statement and also funds rate. Okay, so very important yung news na yan. Kaya 15 minutes before and after, wag muna tayo mag-trade. Okay, hintayin natin na kumalma ang market. Okay? Tapos meron din unemployment claims, core PPI at saka PPI. Yan. So yun lang mga kapip and I hope marami ulit kayo natutunan sa video na ito. Bye-bye!